Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga kapatid natin na kasama natin sa pagsamba ngayon. Purihin po ang Panginoon na sa kabila ng ating sitwasyon, patuloy pa rin po tayong malayang nakakasamba sa Kanya. Pakinggan po natin ang sinasabi sa mga awit, chapter 150, verses 1 and 2. Sabi po dito, purihin si Yahweh sa banal na templo, ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas sa taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa, siya ay purihin sapagkat dakila. Marapat lamang po na purihin at sambahin natin ang ating Panginoon sapagkat ang kanyang kadakilaan ang lagi nating nararanasan sa araw-araw. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po ang aming mga puso sa iyong kadakilaan sa aming buhay. Nararanasan namin ang iyong kapangyarihan sa araw-araw, ang iyong pag-iingat, ang kalakasan ng kapayapaan na lagi mong ipinararamdam sa amin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Kami ay sama-samang sumasamba sa inyo. Salamat sapagkat sa aming pagsamba, ang iyong pagpapala, ang patuloy na ibubuhos mo sa bawat isa sa amin. Panginoon, inilalapit po namin sa inyo ang kabuuan ng aming pagsamba. Mula po sa aming mga instrumento hanggang sa aming mga sarili, Panginoon, itinatalaga po namin ang oras na ito para sa inyo. Gawin niyo po kaming karapat-dapat, Panginoon. Patawarin mo po kami sa aming mga nagawang pagkakasala sa inyo, sa aming mga naisip, sa aming mga nagawa na hindi karapat-dapat. O Banal na Espiritu, malaya ka pong dumaloy sa aming mga puso. Mangusap ka sa pamamagitan ng iyong mga salita, sa pamamagitan ng mga awitin. Panginoon, dalangin ko po ang aking mga kapatid ngayon na kasama namin sa pagsamba. Panginoon, patuloy mo pong iparana sa amin ng iyong pagkilos, ang iyong comfort, ang iyong pagmamahal. At higit sa lahat, Panginoon, nawa po maging kalugod-lugod sa iyo ang pagsambang aming iaalay. Purihin ka, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, magandang umaga po sa lahat ng kasama natin ngayon. Ngayon naman po, ating pong purihin ang ating Panginoon, ating pong sambahin ang kanyang dakilang pangalan. Sige po, gamitin po natin yung ating buong katawan, purihin po natin ang ating Panginoon, ang ating kalakasan, ang ating kanlungan, at ang ating handang saklolo sa panahon ng kaguluhan. Kapayapaan po ang patuloy nating maranasan, kagalakan ang patuloy nating maranasan sa pagpupuri, sa pagsamba natin sa Panginoon. Ating itaas, itanghal, isigaw ang kadakilaan ng ating Panginoon. Gawin nating pagpupuri sa sarili natin, yung mga salita ng awitin. Itataas ang ngalan mo, Jesus, kailan pa man itatanghal. Kadakilaan mo, sadyang walang hanggan, isisigaw. Woo! Kapangyarihan mo, wala nang papantay. Kalwalhatian mo, Jesus, itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Itataas ang ngalan mo, Jesus, kailan pa man itatanghal. Kadakilaan mo, sadyang walang hanggan, isisigaw.
Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Marapat ang itaas ang pangalan ng Panginoon, itanghal ang kanyang kadakilan, isigaw ang kapangyarihan na nararanasan natin sa ating mga buhay. Taas natin ang pangalan ng Panginoon. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. 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 Tunay na marapat lang itaas, itanghal, isigaw ang pangalang Jesus magpakailanman dahil ang kanyang kapangyarihan, ang kadakilaan, ang kalwalhatian ay magpakailanman. At ito ang patuloy na ibinibigay niya, ipinararanas niya sa bawat isa sa atin. Ano man ang nakikita natin sa ating harapan, sa ating kapaligiran. Ano man yung pilit na bumabagbag sa damdamin natin. Ano man yung pilit na gumugulo sa ating isipan at nagpapabigat sa ating mga puso, tandaan natin, hindi tayo iiwan ng Panginoon. Sabi nga, di ba, sa Psalms 46:1, ang Panginoon ang ating lakas at ang ating kanlungan, handang saklolo kung may kaguluhan. Walang ibang katulad ang ating Panginoon sa kanyang pagmamahal, sa kanyang kadakilaan, sa kanyang pangyayarihan. Patuloy nating sambahin ang ating Panginoon. Purihin natin at sabihin natin kung gaano nga ba ang kanyang worthy. Kung gaano siya kakarapat dapat papurihan at sambahan. Sabihin natin sa Kanya, wala siyang katulad, wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad, walang gaya mo. Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos sa paglipas ng panahon. Ikaw pa rin hanggang ngayon at magpakailanman. Panginoon, itataas, ihahayag pangalan mo, walang hanggan ang pagsamba. Sabihin natin sa Panginoon, wala kang katulad. Wala kang katulad, walang gaya mo. Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos sa paglipas
nagbabago. Di mo kami kailanman iniwan, di mo man kami kailanman pinabayaan. Tunay nga, Panginoon, sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon at magpakailanman, Panginoon. Itataas, ihahayan, pangalan mo, itatanya ang pagsamba. Walang ibang karapat-dapat sa aming pagpupuri, sa aming pagsamba, kundi ikaw lamang, O Diyos, na nagmamahal at nag-aalaga sa amin. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na kataas-taasan. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagkilos sa aming mga buhay, sa nararamdaman naming kagalakan, sa nararamdaman naming comfort, sa nararamdaman naming kapayapaan. Tunay ngang ikaw ay buhay na Diyos na kumikilos sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, salamat. Puno ang aming mga puso ng pagmamahal at ang pasasalamat sa iyo, Panginoon. Sinasamba ka namin, dinadakila namin ang iyong pangalan. Purihin ka, O aming Diyos, purihin ka. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at amen. Purihin po ang ating Panginoon. Salamat po sa kanyang pagpapala sa atin. Ngayon naman po ay handa po natin ang ating mga puso't isipan sa mensaheng ihahatid po ng ating Panginoon sa kanyang salita sa pamamagitan po ng ating Pastor Arman. Magandang umaga po sa mga kapatid po natin na sa kanilang tahanan na kasama po natin sa atin pong online worship. Tayo po ay magpapatuloy sa mensahe ng salita ng Diyos. Subalit nais ko muna pong simulan ito sa isang kwento tungkol po sa magkaibigan. So itong magkaibigan ito, habang po sila ay magkasama at nagkayaan na mag-inuman, napag-asapan po nila ang patungkol sa pananampalataya. So sabi ng kaibigan niya, alam mo, born again na ako ngayon. Ang dami ng binago ng Diyos sa buhay ko. So sabi ng kaibigan niya, hindi ako naniniwala, pare. Sabi, bakit naman? Kasi nainom ako, nainom ka. Naninigarilyo ako, naninigarilyo ka. Nagsusugal ako, nagsusugal ka. Ano pagkakaiba nating dalawa? So medyo yung kumpare niya nagulat sa sinabi ng kasama niya. Sapagkat totoo naman na ang mga di mananampalataya o yung mga taong wala pang lubusang pagkakilala sa Panginoon, hindi naman sila nagbabasa ng Biblia. Pero tayo na mga Kristiyano, tayo ang buhay na Biblia, ang larawan na kanilang tinitingnan, binabasa sa araw-araw. Kaya sa umagang ito, nais ko po magsalita sa na pinamagatan ko pong katotohanang tinanggap sa buhay na kalarawan. Ulitin ko po,
Ang pamagat po ng mensahe sa umagang ito, katotohanang tinanggap sa buhay na kalarawan. At yan po ay makikita natin sa aklat ng Santiago chapter 1, verse 19 to 27. Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito, maging alisto kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Dahil ang galit ay hindi nakakatulong upang ang tao'y maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal, mapagpakumbabang tanggapin ninyong taimtim sa inyong puso ang salita ng Diyos, sapagkat ang salitang ito ang makakapagligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin. At pagkatapos tingnang mabuti ang sarili, ay umalis at kinalimutan ang kanyang hitsura. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap, na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Kung inaakala ni naman na siya relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili, walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. Ang pagiging relihiyoso na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ang pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Pinagpala po ang lahat ng nakarinig at nakabasa ng kanyang banal na salita. Kapag atin pong binasa at inaral ang aklat po ng Santiago chapter 1 verse 19 to 27, pinapaalalahanan po tayo ni Apostol Santiago na ang isang Kristiyano ay dapat mamuhay ayon sa katuruan na kanyang natutunan buhat sa salita ng Diyos. Kaya kapag tiningnan po natin yung verse 19, sabi po rito sa verse 19, ginamit po kasi sa Tagalog, unawain ninyo ito. Pero sa wikang Ingles, ginamit po yung word na you know this. Referring doon sa verse 18, patungkol sa katotohanang tinanggap nila buhat sa Diyos. At dahil tinanggap nila ito buhat sa atin pong Diyos, dapat nakikita o nalalarawan sa buhay ng mananampalataya ang mga katotohanan ito na kanilang tinanggap. Ang tanong, paano mapapatunayan ng isang Kristiyano na naunawaan o natutunan niya ang mga salita ng Diyos na ipinangaral sa kanya? Paano mapapatunayan ng isang Kristiyano na unawaan o natutunan niya ang mga salita ng Diyos na tinanggap o ipinangaral sa Kanya? Unang-una po, makikita po natin sa verse 19 to 21, makikita sa pag-uugali. So, yung una, makikita sa pag-uugali. Sabi po yan sa verse 19 to 21, mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito at maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsalita at hindi agad nagagalit dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya talikuran na ninyo ang maruruming gawa at alisin ang masamang asal. Mapagpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang tinanim sa inyong puso, ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. Makita po natin na ang isang taong totoong tumanggap ng salita ng Diyos na naitanim sa kanyang puso, ayon po sa mga talatang ito, ay dapat sumusunod sa kalooban ng atin pong Diyos. At ito po ay makikita o mailalarawan sa kanyang pag-uugali. Una pong binanggit dito sa verse 19, alisto sa pakikinig ng salita ng Diyos. Nung una ko siyang inaaral, wala kang makikita po rito na sinabing, sabi po kasi ito, unawain nito, maging alisto kayo sa pakikinig. So walang sinabi dyan na makinig sa salita ng Diyos. Pero yung original na language po niya, tiningnan ko yung kanyang original na language na akuo, galing po siya sa word na ako, nang ibig sabihin po, properly to hear, listen, to hear God's voice. Doon po nagmula yung salitang listen o tinatawag po nating maging alisto sa pakikinig. Yung alisto naman is about quick without delay. No?
Ang ibig sabihin po niya is be careful listener, the sincere, eager desire to learn more from God. Dito po makita natin na nung tayo po ay hindi pa tumanggap ng katotohanan ng salita ng Diyos, hindi nga po natin pinapansin ng salita ng Diyos. Na kapag pinag-uusapan ng salita ng Diyos, lumalayo tayo. O minsan kapag nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos, inaantok tayo, tinatamad tayo. Halos po ng mga tinuruan ko sa Bible study, kapag bubuksan po ang Biblia, hindi alam kung saang pahina titingnan. Pag sinabi natin, buksan natin sa ganitong aklat, sa Mateo, talagang hindi alam kung saan, bakit po? Kasi hindi talaga desire ng puso ng tao na walang Kristo sa kanyang buhay ang magbasa ng salita ng Diyos. Maaring nagbabasa, pero hindi nauunawaan. Kaya ano sinasabi po ng Biblia sa atin? Dahil tinanggap mo na yung katotohanan ito, meron ka ng desire, meron ka ng sincere na pagnanais, na maunawaan, na mapakinggan ang salita ng Diyos. Kaya ang isang totoong tumanggap ng katotohanan mula sa Diyos, nagbabasa siya ng salita ng Diyos, nakikinig siya ng salita ng Diyos, at talagang isinasa puso niya ang pakikinig na ito. Kaya mga kapatid, kung totoong tinanggap po natin ang salita ng Diyos sa atin pong mga buhay, tulad ng sinabi ni Apostol Santiago sa umagang ito sa sulat niya sa kanyang aklat, magkaroon po tayo ng desire, ng sincere desire na maunawaan, malaman ang mga salita ng Diyos upang lalo pa natin siyang makilala. Kamusta po? Paano po natin tinatrato ngayon ang salita ng Diyos? Nagbabasa po ba tayo ng salita ng Diyos? Priority ba natin yan? O kung kailan lang natin maisipan? Pero sinabi ni Apostol Santiago sa mga kapatiran na nangalat sa Cappadocia na dapat magkaroon po tayo ng sincere desire. Sapagkat yan ang isang tatak na totoong tinanggap natin ang salita ng Diyos, meron tayong kauhawan, kasabikan sa salita ng Panginoon. So una, alisto sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kung yung ugali natin dati, wala tayong pakialam sa salita ng Diyos, nababago po yung pag-uugali natin ngayon. Dahil nagkakaroon na tayo ng desire, ng sincere na pagnanais na talagang maintindihan, malaman ang salita ng Diyos. Pangalawa, makikita din po natin yan sa binasa natin sa Santiago chapter 1, verse 19. Sabi po rito, mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig. Yan yung una. Pangalawa, maingat sa pagsasalita. So pinalalahanan tayo ng kapatid ng Panginoong Yesus na maging maingat sa pagsasalita. Bakit po? Dahil kapag ang isang totoong tumanggap ng katotohanan mula sa Diyos, binabantayan niya o nag-iingat siya sa mga salitang bibitawan niya. Sabi po ng aklat ng Kawikaan chapter 13 verse 3, ang maingat magsalita ay nag-iingat ng kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. Kaya naman napakahalaga po na ang buhay po natin ay pag-ingatan natin sapagkat ang sabi nga po ang dila, no? Ang salitang lumalabas sa ating dila, buhay at kamatayan ang lumalabas diyan. Kaya napakahalaga po na tayo ay maging maingat sa ating pagsasalita sapagkat hindi natin alam kung ang mga sinasabi natin ay nakakatulong o nakakasira ng buhay ng isang tao. Kaya sinabi po, no, maging ang pinakamatalinong nabuhay na si Haring Solomon na mag-ingat sa salita. At sinabi pa rin niya sa aklat ng Kawikaan chapter 10 verse 19, ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit ang nagpipigil ng dila ay dunong ang pagkilala. Ang tao po na talagang hindi binabantayan o hindi nagiging maingat sa pagsasalita, hindi niya nalalaman na nagkakasala po siya o nagkakamali na siya. Bakit po? Kasi kung ano yung lumalabas sa bibig niya, lagi niyang sinasabi at hindi niya binabantayan, yun po ay magdadala sa atin sa pagkakasala sa atin. Kaya nga sabi, ang nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. So ang isang taong matalino, ang isang taong malago sa pananampalataya, alam niya yung mga salitang bibitawan niya kapag meron siyang nais iparating. Kaya sa atin po, paano po tayo magsalita sa atin pong kapwa? Sa ating mahal sa buhay, no, sa ating kaibigan, sa mga taong nakakasalamuha natin sa araw-araw.
Si Apostol Santiago po, pinalalahanan tayo. Tinanggap mo yung katotohanan yan, tinanggap po ang katotohanan yan mula sa salita ng Diyos. Kaya, dapat daw maging maingat tayo sa pagsasalita. So, nababago po yung pag-uugali natin. Nababago yung pag-uugali natin sa tingin o sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, sa aaral ng salita ng Panginoon. Nababago din yung ating pananalita. No? Nagiging maingat tayo sa pagsasalita. Pangatlo, makikita din po natin yan sa verse 21. Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito, maging alisto kayo sa pakikinig. Pangalawa, maingat sa pagsasalita. Pangatlo, hindi agad nagagalit. So sinabihan ni Apostol Santiago ang mga taong ito na nangalat sa Cappadocia na hindi dapat agad nagagalit. Sapagkat kapag ang isang tao po galit, sabi nga po na natutunan ko sa mga matatanda, kapag galit ka, huwag kang magsasalita dahil ito ay pagsisisihan mo kahit tapos na ang problema. Subalit yung sakit na binitawan mo ay susugat ng matagal sa puso ng isang tao. Kaya napakahalaga po kapag galit ang isang tao, hindi siya nagsasalita o gumagawa ng hakbang para sa ikasasakit ng kanyang kapwa. Naalala ko po si Nuesca, yung pumatay sa Tarlac ng mag-ina, habang kinakausap niya si General De Leon at tumihingi ng tulong, sabi ni General De Leon sa kanya, anong may tutulong ko sa'yo? Sa ginawa mo, sa tingin mo, may tutulong pa sa'yo. Ang buong alat ng tao galit na sa'yo. No, sabi niya, para lang po sa pamilya ko. Sa pamilya mo, oo, may maitutulong ako, pero sa'yo, wala na akong magagawa. Di ba tinuturo sa atin, sa mga pulis, na kapag nagagalit ka, na anong ginagawa? Deep breathing. Huminga ka muna ng malalim. No, para mapawi yung galit mo. Pero anong ginawa mo? Hindi ka nakinig, no? O hindi mo ginawa ang bagay, no? At nakontrol ka ng galit. At dahil dito, binaril niya yung mag-ina at namatay nung araw na iyon. Ito yung isang bagay na natutunan ko sa aming ninang sa kasal. No? Walang iba kundi ang Jack Ruth del Rosario. Sabi ng ninang Jack Ruth del Rosario, nung ako ay nag-aaral pa sa seminaryo, kapag ikaw ay sinabihan o ginawa ng hindi maganda, huwag kang gaganti. Makikita mo kahit saan ka pumunta, sasamahan ka ng Diyos at pagpapalain sa lahat ng iyong gagawin. Mga kapatid, tinawag tayo ng Diyos, tinanggap natin ang katotohanan ito. Hindi ko sinabing hindi ka magagalit. Pero dapat marunong kang magpigil ng galit. No? Hindi mo ipinapakita, hindi mo ipinararamdam ang galit na yan. At isang bagay na napakahalaga, no? Dahil tinanggap na natin ang katotohanan yan, hayaan mo ang salita ng Diyos ang bumago sa buhay mo at sa buhay ng taong kausap mo. Sabi po ng aklat ng Proverbs chapter 16, verse 32, He who is slow to anger is better than the mighty, and he rules his spirit than he who captures a city. Ulitin ko po. Proverbs chapter 16 verse 32, He who is slow to anger is better than the mighty, and he rules his spirit than he who captures a city. Mga kapatid, napakalaga po na kaya nating pigilan din ang ating pong mga galit, no? Ang ating mga nararamdaman. Sapagkat kapag hindi natin to napigilan, sabi nga, kahit na-capture mo ang isang city, kung wala ka namang control sa sarili mo, walang silbi ang lahat ng bagay na yon. At binibigyan din po sa verse 20, no? Dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Ang isang taong pong magagalitin ay mahirap sumunod sa kalooban ng Diyos. Bakit po? Dahil kapag ang galit ang naghari, hindi mo na papansinin o hindi mo na titimbangin ang lahat ng bagay sa buhay ng isang tao. Kaya napakahalaga po na kung tinanggap talaga natin ang katotohanan, ang salita ng Diyos, no? Dapat po sa buhay natin ito ay nakalarawan. Una, dapat po alisto sa pakikinig. Pangalawa, maingat sa pagsasalita. Pangatlo, hindi agad nagagalit. Pangapat po, makikita natin sa verse 21. Sabi po rito, no? Kaya't talikuran na ninyo ang maruruming gawa at alisin ang masamang asal. Pagpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso. Ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. So yung ginamit po rito, mapagpakumbabang tanggapin ninyo ang salita ng Diyos. At yung isa naman, tumalikod sa maling
gawa. So yung pang-apat po is tumalikod sa maling gawa. Dahil tinanggap na natin po ang katotohanan sa atin pong buhay, dapat talikuran na ng bawat isa ang mga maling gawa. Ito rin po yung paalala ni Apostol Pablo sa bawat iglesia na kanya pong pinuntahan o sinulatan. So sa bawat iglesia na kanyang pinaglingkuran o sinusulatan, sinasabi niya po yung mga aral na talagang dapat tumalikod sa maling gawa kung talagang tinanggap mo na ang katotohanan ito, sapagkat ito'y tanda na ikaw ay isang taong tagasunod na ng Panginoong Jesucristo. Sa aklat ng Efeso chapter 4 verse 22 to 24, ito po ang sinabi: Iwanan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. So si Apostol Pablo po ay sumulat sa iglesia ng Efeso at sinasabi niya na talagang dapat iwan na ng isang tao ang mga maling gawa kung talagang tinanggap niya ang katotohanan, sapagkat iba na ang kanyang pagkatao ngayon. Yun din po ang sinabi ni Apostol Pablo sa iglesia ng mga Colosas. Sa Colosas chapter 3, verse 8 to 10, ito po ang sinabi ng banal na kasulatan. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, poot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Isunuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo nyo siyang makilala. So makikita po natin sa mga sulat po ng Apostol Santiago, pinapaalala niya na ang isang taong tumanggap ng katotohanan ito ay ang isang taong tumatalikod sa maling gawa. Bakit po napakahalaga? Sapagkat ang pagtalikod po sa mga maling gawa ay patotoo sa mga taong saksi na tayo po ay talagang tagasunod na ng Panginoong Jesucristo. Sa Hebrews chapter 12 verse 1, sabi po ng Biblia, kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng mga napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Ito po yung paalala sa atin ng salita ng Diyos. At ito rin po yung paalala sa ating iglesia, sa Caridad Unida Christian Church, na dapat ang bawat isang tumanggap ng katotohanan mula sa Diyos sa pamumuhay na kalarawan, sapagkat ito ay patotoo na talaga tayo'y tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Kaya naman, maraming mga tao ang nagtataka nung tayo po ay naging Kristiyano, ay hindi na tayo sumasama sa mga maling ginagawa ng mga di mananampalataya. Kahit si Apostol Pedro po ay sumulat, no? Sa aklat po ng unang Pedro, chapter 4, ito po ang sabi niya. Dahil sa pag-iwas po natin, no, pagtalikod sa mga maling gawa, meron pong mga pagkakataon na tayo po ay mape-persecute o masabing mapagwiwikaan ng hindi maganda. 1 Peter chapter 4 verse 2, kaya nga mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa nasa ng laman. Sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahuhumalingan ng mga hentil, kahalayan, masamang nasa ng laman, paglalasing, walang tigil na pagsasaya, pag-iinuman, at kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Nagtataka nga sila kung bakit hindi na kayo sumasama ngayon sa kanilang magulong pamumuhay, kaya kayo'y sinisiraan nila. Ngunit, mananagot sila sa Diyos na hatol sa mga buhay at sa mga patay. Mga kapatid, sa oras na to, pinaalalahanan po tayo ng Diyos na tumalikod na sa mga maling gawa. At tulad po ng sinabi ni Apostol Pedro sa unang Pedro chapter 4, makita po natin dito yung mga maling gawa. At maring iba, hindi niya nabanggit dito. Pero pag binabasa po natin ng Biblia, pinapalalahanan po tayo na tumalikod na sa mga maling
gawa. So makikita po natin, makikita sa pag-uugali kung talagang tinanggap natin ang katotohanan sa atin pong mga buhay. Una, alisto sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pangalawa, maingat sa pagsasalita. Pangatlo, hindi agad nagagalit. Panglima, tumatalikod sa maling gawa. At yung sunod po ay makikita po natin sa verse pa rin na binasa natin sa Santiago, chapter 1, verse 21b. Sabi po ron, sa verse 21b, mapagpakumbabang tanggapin ninyong taimtim sa inyong puso ang salita ng Diyos, sapagkat ang salitang ito ang makakapagligtas sa inyo. So, ipanglima po, may pagpapakumbabang tinatanggap at itinatanim sa puso ang mga natutunang salita ng Diyos. May pagpapakumbabang tinatanggap at itinatanim sa puso ang natutunang salita ng Diyos. Mostly kapag binagat po natin yung humility, tumutukoy po ito sa karakter. No? Tumutukoy po ito sa pagkatao ng isang mananampalataya. Pero yung pagkakagamit po ng salitang humility rito ay galing po sa salitang prautes, na ang ibig sabihin po, it is the temper of the Spirit in which we accept His dealings with us as good, and therefore, without disputing or resisting. Ayon po yan sa Expository Dictionary of New Testament Words. No? It is the temper of the Spirit in which we accept His dealings with us as good, and therefore, without disputing or resisting. So, buong puso nating tinatanggap ang salita ng Diyos, na kahit na hindi tayo sang-ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos dahil sa mga bagay na ginagawa natin na parang sa tingin natin, nakasanayan natin, pero dahil sinasabi ng Biblia na mali ito, sabi doon, tinatanggap mo ito ng buong puso na para sa ikabubuti mo at hindi ka kumbaga hindi mo ito nire-resist o hindi mo siya pinipigilan sa iyong buhay. Kaya napakalaga po ng isang taong tumanggap ng katotohanan, kapag siya po ay kinausap ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tinatanggap niya ito ng buong puso, ng merong pong pagpapakumbaba, na ito yung final authority sa kanyang buhay. Bakit po napakahalaga na sundin po natin ang salita ng Diyos o tanggapin natin ito ng buong pagpapakumbaba at itanim sa atin pong mga puso? Sinabi po ng salmista sa awit 25 verse 9, sa mapagpakumbaba, siya ang gumagabay, sa kanyang kalooban, kanyang inaakay. So, isang tao pong mapagpakumbabang tinatanggap ang salita ng Diyos at itinatanim, ang sabi ng Biblia, yung paggabay, yung pagsama ng Diyos, mararanasan mo. At dadalhin ka niya o sasamahan ka niya o aakayin ka niya ayon sa kanyang kalooban. Sa Isaiah chapter 66 verse 2, ito din naman ang sinabi ng propeta Isaiah, but on this one, I will look on him. Ulitin ko po. But on this one, I will look on him who is poor and of a contrite spirit and who trembles at my word. Mga kapatid, kung nais talaga nating makilala, maranasan ang Diyos sa atin pong mga buhay, ang pinapaalala po sa atin ni Apostol Santiago, buong puso nating tanggapin ang salita ng Diyos, no, sa atin pong mga buhay. At yan po yung pag-uugali na mailalarawan sa isang taong tumanggap ng salita ng Diyos. Tandaan po natin, ang isang Kristiyano ay dapat namumuhay ayon sa katuruan na kanyang natutuhanan ayon sa salita ng Diyos, dahil ito ay makikita una sa kanyang pag-uugali. Pangalawa, makikita po natin yan sa verse 22 hanggang 25. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos, kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin, at pagkatapos tingnang mabuti ang sarili, ay umalis at kinalimutan ng kanyang itsura. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa katusang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang, at pagkatapos ay nakakalimot. So yung una po, na makikita sa pag-uugali. Pangalawa, makikita sa pamumuhay. So makikita po sa pamumuhay dahil makita po natin sa binasa natin, isinasagawa ang salita ng Diyos, no? Dahil kung hindi sinasagawa, sabi doon, dinadaya lang natin ang ating sarili.
Ginamit po rito yung halimbawa ng isang tao ay tumingin sa salamin. So kapag ang isang tao po ay tumingin sa salamin, nakikita niya yung kanyang sarili. Kailangan ko na palang magpagupit. Kailangan ko na palang mag-shave. Kailangan ko na palang magsipilyo. Kung ano yung mga bagay na makikita mo sa salamin, yung ayos o yung forma mo, binabago mo sapagkat nais mo na mas maging mapabuti ang bagay na to. Gayun din naman kapag ang isang tao po ay nanalamin sa pamamagitan ng salita ng Diyos, dapat po kung talagang tinanggap natin ang katotohanan ito, binabago talaga yung atin pong karakter, no? Binabago po talaga yung ating pagkatao. Bakit po? Sapagkat ang isang taong nagsasagawa ng salita ng Diyos ay isang tanda na tayo po ay tumanggap ng katotohanan ito. Hindi lamang tayo tagapakinig. Nung tinanggap natin po ito, hindi lang natin napakinggan, dapat ito ay sinasagawa natin. Kaya ito yung paalala sa atin. Makikita po sa pamumuhay kung tayo po talaga ay totoong tumanggap ng salita ng Diyos. Ang Panginoong Hesus, kinausap niya yung mga taong nasa paligid niya at mababasa po natin sa aklat ng Lucas chapter 6 verse 46 to 49. Aklat ng Lucas chapter 6 verse 46 to 49. Sabi ng Panginoong Hesus sa mga tao, bakit ninyo ako tinatawag ng Panginoon? Panginoon. Gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumalapit sa akin at nakikinig ng mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Siya ay katulad ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha at bumugso ang tubig, hindi natinag ang bahay na itinayo sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. Ngunit ang nakikinig naman ng aking mga salita at hindi tumutupad nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay ng walang pundasyon. Nang bumaha at bumugso ang tubig sa bahay na iyon, kaagad itong bumagsak at lubusang nawasak. So dito po makita natin na meron pong dalawang taong nakinig ng salita ng Diyos. So ang sabi ng Diyos, magtayo ng bahay. Pareho naman silang nakinig. No? Pareho naman silang nagtayo ng bahay. Pero yung isa, buong puso niyang sinunod ang lahat at sinagawa. Pero yung pangalawa, nakinig siya, nagtayo siya, pero hindi niya ginawa yung buong detalye na sinasabi ng Panginoon. So makikita po natin na ang isang taong tumanggap ng salita ng Diyos ay talagang nakikinig at isinasagawa ang salita ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Lord, tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon, hindi naman kayo sumusunod sa akin. Sa konteksto po ng mga Israelita, kapag sinabi mong Panginoon, masters and servant ang pag-uusapan doon. Kung ano ang sabihin ng master, yung servant, gagawin niya yon. Whether he likes it or not, gagawin niya yon sapagkat utos sa kanya ng amo, sapagkat sa konteksto nila, ang isang alipin o isang servant, binili o pag-aari kita. Kaya wala kang karapatan na magreklamo. Kaya dito pinapakita sa atin, kung talagang tayo ay tumanggap ng katotohanan ito, tayo po ay dapat nagsasagawa ng salita ng Diyos at hindi tagapakinig lamang. Sapagkat kung hindi, sabi ng Biblia, dinadaya natin ang ating mga sarili. Ito rin ang sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Na tinanggap na nila ang katotohanan ito, ang sabi ng Panginoong Hesus sa aklat ng John chapter 15 verse 14, kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. So yung pagiging kaibigan ng Panginoon, yung pagiging alagad ng mga ito sa Panginoon na hindi nakabase dahil sa sila'y mga alagad lamang, kundi dahil sa pagsasagawa at pagsasakatuparan ng salita ng Panginoon. At sa John chapter 14 verse 23, sinabi ng Panginoong Jesus sa kanila, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita, iibigin siya ng aking Ama at kami tatahan at mananatili sa Kanya. Mga kapatid, ang tunay na nagmamahal sa Diyos ay ang taong sumusunod at nagsasakatuparan ng salita ng Diyos. At dahil dito, ang sabi ng Biblia ay mananahan siya at mananatili. Ang ibig sabihin, yung paggabay, presensya, pangunguna ng Diyos, mararanasan mo at mararanasan ko sa pagsasagawa ng salita ng Panginoon. Tandaan po natin, yung una, makikita sa pag-uugali. Pangalawa, makikita sa pamumuhay dahil sinasagawa ang salita ng Diyos. At dito rin sa makikita natin sa pamumuhay, patuloy na nagsasaliksik at sumusunod sa salita ng Diyos. Makita po natin yan sa verse
25. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Mga kapatid, tama, maganda na nakikinig tayo at sinasagawang salita ng Diyos. Subalit, isang bagay din po na tanda na tinanggap natin ang katotohanan mula sa Diyos ay patuloy tayong nagsasaliksik at sumusunod sa salita ng Panginoon. Meron tayong desire na malaman pa at lumago sa pagkakakilala sa atin pong Panginoon. Kaya dapat hindi nawawala yung desire na yan. Na sa bawat araw ng buhay natin, meron tayong desire na magsaliksik sa kung ano ang nais at sinasabi ng Diyos sa atin pong mga buhay. Kaya dapat nagbabasa po tayo ng Biblia, meron tayong personal devotion, meron tayong personal prayer, meron tayong personal worship. Bakit po? Dahil ang Diyos ay nagpapakilala sa atin sa pamamagitan po ng kanyang banal na salita. At kung tayo po ay magkakaroon ng desire to know Him more, dapat po nagsasaliksik tayo. Inaalam natin, inaaral natin ang salita ng Panginoon. Kapag binasa po natin ang aklat ng Awit chapter 1, verse 1 to 3, magtatanong ka kung bakit ang aklat ng Awit isang pagsamba. No? Siguro kung magsisimula ka sa isang awit, naalala ko yung sinabi ng isang pastor na habang mini-message niya to, sabi niya, di ba pag gagawa ka ng isang awit, dapat sisimulan mo sa hymns, o kaya sisimulan mo sa isang pagpupuri. Pero bakit ito ang binanggit ng salmista? Sa Awit chapter 1, verse 1 to 3, basahin po natin. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa mali nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Anuman ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Dito po makikita natin na isang bagay na kung talagang totoong sumasamba ka o worshiper ka sa Diyos, yung buhay mo daw po dapat ay sinasabi nga po ng Biblia na lumalakad sa katuwiran. So ito yung requirements na kung talagang totoong tumanggap ka sa Panginoon, tinanggap mo ang salita ng Panginoon sa buhay mo, ang totoong sumasamba, meron talagang changes na nakikita po sa kanyang buhay. At dahil meron pong changes nakita sa buhay, meron din po siyang pagnanais na saliksikin at aralin ng salita ng Diyos. Yun po yung sinabi sa verse 2, sa halip kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng batisan, sa isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumuhay sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Nakakatuwa na kung papansinin mo, ang sinulat ni Apostol Santiago at sinulat po ng salmistang ito, yung pagkakapareho nila, na yung pagsasabuhay, pagsasaliksik ng salita ng Diyos ang nagbibigay sa isang tao ng katatagan, no, ng tagumpay sa kanyang buhay. Kaya napakahalaga po na saliksikin natin ang salita ng Diyos. Sapagkat sa pagsasaliksik ng salita ng Diyos, lubusan mong mararanasan, lubusan mong makikilala ang Diyos na pinaglilingkuran mo. The more na makikilala mo siya sa pamamagitan ng salita ng Diyos, the more mong ma-experience kung sino ang Diyos na tumawag sa iyo. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa aklat po ng Pilipos, no? Ang tanging hangarin ko ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na muli, at makihati maging sa kanyang kahirapan. Imagine po, Apostol Pablo na ang nagsasalita. Pero yung desire pa rin niya, hindi nawawala. To know Christ more. Nawayan din po yung maging desire po ng puso natin. Makilala si Kristo sa pamagitan ng pagsasaliksik at pagsunod sa salita ng Panginoon. So makikita po natin na ang isang tao pong totoong tumanggap, no, ng salita ng Diyos o yung katotohanang tinanggap sa buhay na kalarawan. Una po, makikita sa pag-uugali. Pangalawa, makikita sa pamumuhay. Pangatlo po, makikita sa pakikitungo sa kanyang kapwa. Verse 26 to 27.
Kung inaakala ninuman na siya ay relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. Ang relihiyon na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito: pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. So yung pangatlo, makikita sa pakikitungo sa kanyang kapwa. Yung word po na religious o religion, ginamit po yan sa kontekstong ito na ang kahulugan po sa wikang Griego ay tereskos, nang ibig sabihin ay external religious or rituals, liturgies, routines, or ceremonies. So yun po yung sinasabi lang, parang tulad lang ng ginagawa natin, isang seremonya. Pero kapag binasa po natin ang buong New Testament, ginamit din po yung word na eusebia. The word most commonly used in the New Testament for genuine, God-honoring, and pleasing worship, whose basic meaning is that of godliness and holiness. So kung sinasabi po natin na tayo ay tumanggap ng katotohanan na salita ng Diyos sa atin pong mga buhay, dapat din po ayon sa talatang ito, yung relasyon natin no, ay nagpapakita na tinanggap natin ang salitang ito sa atin pong mga buhay. Kung talagang totoong tayo ay merong reliyon, ang ibig sabihin po ng reliyon ay nakipag-ugnayan sa Diyos, may relasyon ka sa Diyos. At kung meron ng relasyon ka sa Diyos, dapat okay din ang relasyon mo sa ibang tao. Dito po makikita natin na sinabi po sa talatang ito na yung atin pong pakikitungo sa kapwa ay larawan din po ng totoong pagtanggap natin ng salita ng Diyos. Dito po sinabi sa talatang ito, sa verse 26, kung inaakala ni naman na siya ay reliyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. So ang totoong relihiyoso ay isang totoong tao na nakikita ang tamang pakikitungo sa kanyang kapwa. Hindi nagsasalita ng maganda sa kanyang kapwa. Hindi nagsasalita ng maganda sa kanyang kapwa. Ang dila daw po, ang tunay na kalalagayan o indicator ng tunay na kalalagayan ng atin pong buhay spiritual. Kapag isang tao po nagsalita, malalaman mo kung gaano ang lalim o babaw ng kanyang ugnayan o relasyon sa Diyos. Kaya naman pinalalahanan ni Apostol Santiago ang mga kapatirang ito na hindi dapat nagsasalita ng maganda sa kanyang kapwa. Bakit po? Ayon po sa pag-aaral, ang atin daw pong dila ay meron pong 8 muscle. No? 8 muscle. Kaya daw kahit nasalita ng salita, hindi napapagod. No? At ayon sa pag-aaral, 18,000 words a day ang sinasabi po ng ating dila. So, makakagawa ka ng 54 pages no, ng libro. At ayon din po sa pag-aaral na 1/5 ng ating pong buhay ay inubos natin sa pagsasalita. Imagine, 1/5 po ng average person. Kaya naman, pinalalahanan tayo na mag-ingat sa mga salitang binibitawan o bibitawan natin. Bakit po napakahalaga na makita sa buhay natin ang katotohanan ito sa pamamagitan ng pakikitungo natin sa atin pong kapwa? Sapagkat sa Matthew chapter 12 verse 36, ito ang sinabi ni Mateo. Tandaan ninyo, sa araw ng paghukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Napakahalaga po na yung mga salitang binibitawan po natin ay nag-iingat din po tayo. Sapagkat tayo po ay huhukuman o mananagot sa bawat salita natin pong binibitawan. Maaari pong mailihim natin yung mga binitawan nating salita at nasabi natin mapatunayan o masabi nating nadaya natin ang isang tao sa mga binitawan nating salita. Pero sa Diyos, hindi tayo makakalusot. Lahat, pati motibo natin ng pagsasalita, alam ng Lord. At sabi ng Bible, pananagutan natin yan sa harapan ng Panginoon. Kaya naman, bilang isang mananampalataya, napakahalaga na mag-ingat o hindi dapat nagsasalita ng maganda sa kanyang kapwa. Dahil ang isang taong tumanggap ng katotohanan
na mula sa Diyos ay isang taong marunong magpigil sa dila. No, kaya naman siguro binanggit ni Apostol Santiago yung chapter 3 verse 3 kung how powerful ang dila. Ang sabi nga dito, parang itong isang apoy, no, na napapalagablab ang buong kagubatan, no? At ang apoy na to, no, ay mula sa impyerno. Kaya yun din siguro ang sinabi ni Jeremias, no, sa Jeremias chapter 17, no, ang dila, no, ay mandaraya, no, at puno ng panlilinlang, no, at wala na daw kagalingan ang dila. Pero kung meron kang Kristo, tinutulungan ka nito upang patuloy na matame o makontrol ang dila. So makikita po natin, yung pangatlo, makikita sa pakikitungo sa kanyang kapwa, hindi nagsasalita ng maganda sa kanyang kapwa. Pangalawa, tumutulong sa kanyang kapwa. So sinabi po rito na ang reliyon at dalisay at walang dungi sa harap ng Diyos ay ang mga ito. Pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan. Kung totoong tinanggap po natin ang katotohanan ito mula sa Diyos, isa po sa larawan na makikita sa isang mananampalataya ay ang buong pusong pagtulong. Kaya po pag binasa mo ang aklat po ng gawa, makikita po natin na kinaluguran ng mga di mananampalataya ang mga Kristiyano sapagkat nakita nila yung pagtutulungan. Na kahit ibenta nila yung kanyang bukid, lahat ng ari-ari nila, pinamimigay para magtulong-tulong, no? At hindi lamang sa mga taong iyon, kundi na-extend pa nila sa iba. Ito rin ang sinabi ng Panginoong Hesus kung bakit napakahalaga ang pagtulong. Sa Matthew chapter 25, verse 35-40, sinabi ng Panginoong Hesus, sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain? O nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya'y hubad at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? Sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. O makikita po natin kung gaano kahalaga sa paningin ng Diyos ang pagtulong. Sapagkat ito yung isang tanda na tinanggap natin ang katotohanan. At mababasa rin po natin sa Aklat ng Gawa, chapter 10, verse 1-4, tungkol kay Cornelius. No? Habang siya ay sumasamba, 3:00 ng hapon, itong taong si Cornelio ay sumasamba sa Diyos, may takot sa Diyos at matulungin. At nagpakita sa kanya ang anghel. At siya ay kinausap ng anghel, 3:00 ng hapon ng mga panahon ngayon. Ano sabi ng anghel sa kanya? Sa wikang Ingles po, kasi medyo mababaw sa Tagalog, sa wikang Ingles, ang sabi po sa verse 4, and he looked at him intently and became terrified and said, what is it, Lord? And he said to him, your prayer and charitable gifts have ascended as a memorial offering to God. Imagine po, no? A memorial offering to God. So yung pagtulong po natin sa ating pong kapwa, no? Marami pong mga tao dahil sa pagtulong sa kanyang kapwa, meron pong mga nakakilala. Hindi ko po makakalimutan nung ako po ay nasa Pitogo, Quezon at nagsisimula kami ni Alma sa pagmimisyon. Ang mga taga-Milisyon Unida po ay nagbibigay ng mga tulong tulad po ng pagkain. So ang ginagawa po namin, magbibigay sila, ipapak po namin yun. So minsan naabutin siya ng 24-pack. Ang binibigyan lang po namin ay nasa 20 families. So ang ginagawa ko po, tinitingnan ko yung mga nangangailangan, sila po yung binibigyan ko. So meron po akong binigyan doon na mag-asawa at balita na sila po ay mga taga-labas ng mga NPA. So, ang ginawa ko, sabi ng isang membro sa akin, Pastor, ba't mabibigyan yan? Isa niya, Iglesia ni Cristo, yung isa naman, hindi mo sila mga membro. Sabi ko, kaya tayo nagbibigay, hindi pala sila maging membro para tumulong sa kanila. So, nung binigyan namin, kinagabihan nagpunta sa amin. Sabi niya sa akin, Pastor, sa tanang buhay ko, ngayon lang po merong taong nagbigay sa amin ng ganito. At dahil po doon, sila po ay nakakilala sa Panginoon. Mga kapatid,
Yung pagtulong pa natin, minsan parang tayo niloloko na lang, no? Pero syempre maging matalino rin tayo kung tayo ba ay niloloko na lang. Pero isang katangian, no? Tanda na tayo po ay tumanggap ng katotohanan ito. Tayo po ay tumutulong sa ating kapwa. And last, umiiwas na mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Makita po natin yan sa verse 27. Sabi po rin sa verse 27, ang relihiyon na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito. Pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaang ito. So ang isang taong tumanggap ng katotohanan mula sa Diyos ay umiiwas na mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Kaya po ang tawag po sa atin, banal. Hindi tayo naging banal dahil sa diniklara tayong banal ng sino man. Naging banal tayo dahil diniklara tayong banal ng Diyos nung tayo po ay nakipag-isa sa Kanya. No? Tayo ay nagtiwala sa Kanya. Tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating pong mga buhay. Kaya naman, ang sabi ng Biblia sa 1 Peter chapter 1, no? Be holy, for I am holy. So inuutusan talaga tayo magpakabanal at umiwas na mahawa ng kasamaan ng mundong ito. Kaya po ang salitang banal ay hindi po ibig sabihin ay perfection. Ang ibig sabihin po niyan ay separation. Galing sa word na hagios. Nang ibig sabihin, humihiwalay ka sa kasalanan. At ito rin yung naging panalangin ng Panginoong Yesus sa John chapter 17 bago siya mamatay at ipako sa krus ng Kalbaryo. Anong sabi niya sa John chapter 17 verse 16? Hindi sila tagasanlibutan tulad ko na hindi rin tagasanlibutan. Kaya hindi talaga dapat tayo namumuhay na kontrol ng mundong ito, kundi dapat umiiwas tayo. Sa mga paglilingkod namin sa iglesia, lalo na po sa mga maliliit na simbahan, naalala ko, may mga pagkakataon na napunta kami ng maliliit na simbahan tulad ng Pitogo. Dahil nakikipagkaibigan ka sa kanila, no? Nagiging close ka sa kanila, minsan may pupunta sa iyo mga nagiinuman. Sasabihin sa iyo, Pastor, nagkakasiyahan lang kami, pasensya ka na ha. Pwede bang mahiram yung gitara nyo? Magkakantahan lang kami. Kung ikaw po ang pastor, ipapahiram mo ba yung gitara na ginagamit mo para sumamba tuwing araw ng linggo? Sa akin po, hindi ko po ipapagamit yon. Bakit po? Itinalaga namin para sa Diyos. Kapag itinalaga mo para sa Diyos, ang ibig sabihin, separated na yon. Para lamang sa Diyos yon. Gayon din ang buhay natin. Itinalaga natin ang buhay natin sa Diyos. Separated na tayo sa mundong ito. Hindi natin pwedeng gamitin ang buhay na to sa mga makamundong bagay. Yung mga nagkakape nga lang, pag umaga, di ba, nagtitimpla ka ng kape. Pag uminom ka ng kape, di ba, yung baso na yon, hinuhugasan mo, pag tinitimplahan mo. Tingin ko naman yung baso mo, hindi mo yung ginagamit pag ikaw ay dudumi sa CR at gagamitin pong pambuwas sa pet mo, di ba? Bakit? Kasi, yak yun. Yung gamit lang. Parang nandidiri ka na. Dapat ganun din ang pakiramdam natin sa ating buhay. At yun din ang sinabi ni Apostol Santiago. Sa Santiago chapter 4 verse 4. Basahin po natin. Aklat po ng Santiago chapter 4 verse 4. Kaya inuutusan niya ang mga mananampalataya na umiwas na mahawa ng kasamaan ng mundong ito. Sabi ng Biblia, ang tawag sa mga taong compromise sa mundong ito. Ang sabi ng verse 4, mga taksil, no? Mga taksil. Hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan, ay kaaway ng Diyos. Kaya napakahalagang makita po natin, tinanggap po ba talaga natin ang katotohanan? Dapat po, sa pamumuhay natin, nakalarawan. At nakikita po yan sa buhay natin, no, ng mga taong nakapaligid sa atin. Mga kapatid, ulitin ko po, katotohanang tinanggap sa buhay nakalarawan, sapagkat ang isang taong tumanggap ng katotohanan ng katuruan ng Diyos ay nakikita o nailalarawan o nalalarawan sa kanyang buhay. So paano po mapapatunayan ng isang Kristiyano na unawaan niya ang salita ng Diyos na ipinangaral sa kanya? Una,
Makita natin sa verse 19 to 21, makikita sa pag-uugali. Alisto sa pakikinig ng salita ng Diyos, maingat sa pagsasalita, hindi agad nagagalit, tumatalikod sa maling gawa, may pagpapakumbabang, tinatanggap at itinatanim ang mga natutunang salita ng Diyos. Pangalawa, makikita sa pamumuhay, verse 22 to 25. Sinasagawa ang salita ng Diyos na natutunan, patuloy na nagsasaliksik at sumusunod sa salita ng Diyos na natutunan. And pangatlo, makikita sa pakikitungo sa kanyang kapwa Kristiyano, hindi nagsasalita ng hindi maganda sa kanyang kapwa, tumutulong sa kanyang kapwa, umiiwas na mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Tinanggap po natin ang katotohanan yan. Kaya naman, ang salitang ating tinanggap ay may kapangyarihan upang patuloy tayo na maging kawangis ni Kristo. Kung patuloy natin papakinggan, susundin at isasabuhay ang kanyang banal na salita. Kamusta po ang tinanggap nating salita mula sa atin pong Diyos? Ito po ba ay bumabago ng ating ugali, pamumuhay at pakikitungo sa ating kapwa? Siyasatin po natin ang ating mga sarili, sapagkat ito ang tanda na totoong tinanggap natin ang katotohanan mula sa Diyos. Tayo po ay sandaling manalangin. Amang banal, maraming salamat po. Dahil ikaw ang Diyos na walang katulad. Hindi mo kami iniiwanan, hindi mo kami pinababayaan. Tigil sa lahat, tinutulungan mo kami na maging kawangis mo dahil ikaw ang Diyos na siyang banal at ginagawa kaming banal. Salamat po sa salitang amin pong napakinggan, amin pong tinanggap sa amin pong mga buhay. Salamat po dahil nagpapaalala to sa amin na ang salitang amin pong tinanggap ay nakikita po sa pamagitan ng amin pong pag-uugali, sa pamagitan ng amin pong pamumuhay at pakikitungo sa kapwa. Sa gayon, patuloy ka naming maparangalan at mapaglingkuran habang kami nabubuhay. Salamat po. Patuloy nawang salitang ito ay manahan sa aming pong puso, sa aming pong isipan, at magkaroon ng epekto sa aming pong pananalita at sa lahat ng aming ginagawa sa aming buhay, maging sa amin pong nararamdaman. Ito po ay kumilos, bumago sa amin pong pagkatao. Patawarin mo kami sa mga panahon na nagkulang kami at nagkamali sa iyo. Subalit nagpapasalamat po kami dahil alam namin hindi ka patapos sa aming pong mga buhay. Habang kami may hininga, meron kang plano, meron kang pinapagawa sa amin. Tulungan mo kami na maging mabuting patotoo sa aming kapwa at sa mga taong nasa paligid namin. Salamat po. Pagpalain mo po ang bawat isa na nakarinig po ng iyong salita. Salamat po dahil ikaw, Panginoong Hesus, ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang ang katotohanan ito ay amin pong malaman at tanggapin, magkaroon ng epekto sa amin pong mga buhay. Pinupuri ka namin at sinasamba. Sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Mga kapatid, announcement po, patuloy po nating bantayan na lang ang magiging announcement po ng ating pong iglesia sa ating pong Facebook account kung meron na po tayong face-to-face dahil po sa lumalaking bilang pa rin po ng COVID sa ating pong bansa. So patuloy po nating ipanalangin na yung bakuna ay mabakunaan ng lahat at maging epektibo po ito para po sa kaligtasan ng bawat isa po sa atin. So patuloy po tayong mag-ingat, no? Patuloy po tayong manalangin na matapos na po ang pandemyang ito. Sa oras na po ito, tayo po ay magtatapos sa panalangin. So hiling kong bawat isa, tamahan po ako sa pananalangin sa mga oras na ito. Tayo po ay manalangin, kabanal-banalang Diyos. Maraming salamat po sa pagkakataon na kami ay sama-samang magpuri at sumamba sa iyo, bagamat hindi kami nakikita at nasa kanya-kanyang tahanan ng bawat isa. Dalangin po namin ang iyong pagsama, ang iyong pag-iingat,
ang iyong pong pagkalinga. At kung meron pong mga kapatid kami ngayon na dumaranas po ng pagsubok sa buhay, bunga ng sakit na COVID, Lord, ang amin pong panalangin, yung comfort mo po, maranasan nila, provision nyo rin po sa pangangailangan nila. Lalo na po sa mga matatanda na maaaring kapitan ng sakit, Lord, patuloy na ingatan mo po sila. Salamat po at patuloy na ang saitang nahayag po sa amin ay magkaroon po ng epekto sa amin pong mga buhay. Salamat po dahil ang saita mo'y buhay at makapangyarihan. Kaya sa oras na to ng amin pong paghihiwalay, ang patuloy na pagsama mo, pagkalinga mo, ang maranasan po ng bawat isa. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy na pag-ibig ng Ama, makapangyarihan sa lahat, ang patuloy nawang umaliw sa atin pong mga buhay, ang pagliligtas ng Panginoong Hesukristo, ang aliw, tanglaw, gabay, patnubay ng banal na Espiritu, ay patuloy nawa nating maranasan sa araw-araw ng ating buhay mula ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.